Pala, umalis na sila Seaman. O, ba't nandito ka pa? Sumunod ka na sa kanila. Alis na ako. Teka, saan ka pa pupunta? Marami pa kasi akong gagawin. Diyan nga pala yung daan. Sige. Hey, Shansai! Hey! Ano ka ba, ha? Ano ba? Di ba kagabi lang magkasama? Hey, Shansai! I think you're overreacting. Ano bang masama kung mag-overreact ako? Hindi ka naman gentleman. Dinala mo ako sa motel. Well, hindi ko naman kasi alam kung saan ka nakatira. Wala naman kasi akong alam na lugar na pwede kong pagdalan sa'yo. May nangyari ba sa atin? Oo. Hinubaran lang naman kita ng damit. Hey! Bakit mo ako sinapak? Bakit mo ako hinubaran? Manya ka! Ha? Basang-basa ka ng pawis at saka ang dungis mo. Puro suka na nga yung damit mo kagabi. At isa pa, hindi na maganda ang amoy mo. Kaya naman napilitin akong asikasuhin ka bago ka tuloy nakatulog. Kung gano'n nakita mo akong hubad. Naku, wala akong nakita. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako nagtanggal ng yung damit. Yung may doon ang naghubad sa'yo. At siya din ang nagpuna sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. Ba't nandito ka? Isusuli ko kasi yung ID mo. Yung ID ko? Paano napunta sa'yo ID ko? Hiningan kasi nila ako ng ID para makapag-check-in ka sa motel na yon. Kaya binigay ko ang ID mo. Nakalimutan ko ibalik sa'yo bago ako umalis. Pasensya ka na. Kung gano'n, ibig sabihin nun, wala talaga nangyari sa ating dalawa kagabi? Oo nga, walang nangyari. Salamat naman! Shansai! Kaya mag-iingat ka mabuti. Masyado possessive yan. Kung makikipag-usap ka sa ibang lalaki liban sa amin, siguradong lagot kayong dalawa kapag tinamaan kayo ng galit niyan. Ano daw ang kailangan niya? Nagtatanong siya ng direksyon. Bakit hawak mo kamay niya? Nagpapasalamat lang siya sa akin, di ba? Walang Huwag anuman. mo siyang hawakan! Sa tingin mo naniniwala ako nagtatanong lang siya? Hindi mo ako maloloko. Ich bin gerade aus Deutschland angekommen. Ich kenne mich hier nicht aus. Wissen Sie wo? Ein billiges Hotel ist? Okay yun na. Nakakapagsalita siya ng ibang lingwahe. Sigurado kung hindi naiintindihan ni It's daw minsan. Velika Hotel. It's Vice-Net. Avakang et Velike Vestan Hotel. Marunong ka rin nun. Dawisa, anong lingwa yun? German. German? Marunong ka mag-German? Ang galing-galing mo naman. Marunong ako nun dahil nag-aaral ako sa Switzerland. 4 na lingwahe ang ginagamit doon. Bilang tagapagmana ng Guaming Sea Corporation, mga 5 lingwahe ang dapat alam mo. Alam mo, ngayon ko lang nalaman, dapat ka rin palang respetuhin. Ngayon alam mo na, I am a man of size. Baka naman sense. 5 lingwahe, alam mo, hindi ka naman marunong mag-Ingles. Teka, ano ba bang alam mo lingwahe? Sige nga, magsalita ka. Marunong din ako mag-Italian. Talaga? Sono, poro, pai, harino. Wow, ang galing talaga! Meron ka pa bang ibang alam? Konti lang alam ko sa Italian. Ano pa bang alam mo bukod sa German at Italian? Marunong din ako sa French. La sausage, malungue, hummus, decaf. Marami ka pala talagang alam. French ang pinaka-romantic na lingwahe. Yun palang gusto mo? So now you see me in a new sight, huh? Baka naman in a new light. Huwag ka na nga mag-Ingles. Hoy! Saan ka Dawisa, pumunta? tama na! Bumalik ka Ano dito! ba? Tumigil ka Doon! na nga! Amerikano Pakiyaan hilaw! mo na siya! Nagtatanong lang siya ng direksyon. Wala siyang ginagawang masama. Hindi mo naman kilala yung lalaki kanina. Pero bakit ang bait-bait mo sa kanya? Nagtatanong lang siya. May gusto ka sa kanya, no? Ano naman ngayon kung may gusto ako sa kanya? Bakit ka nagagalit? Boyfriend ba kita? Hindi mo nga ako boyfriend. Hey, Seaman. Bakit? Di ba may sarili kang hairstylist? Bakit ka pa nagtsatsagang pumunta dito? Ano pa, nagpupunta ako rito dahil kay Benny.
Host talaga? Huwag mo na nga kaming lokohin. Aminin mo na, kaya ka nagpupunta dahil sa mga chika babe dito. Huwag ka maniniwala dyan, Benny. Hindi talaga maniniwala sa'yo si Benny, pare, dahil matagal ka niyang kilala. Marami kang hindi alam sa mga babae. Ayaw nilang ipahalata ang kanilang nararamdaman. Yung mga wala pang karanasan, yan ang madalas magtago ng feeling sa harap ng lalaking gusto nila. Ibig mong sabihin, pag sinabi ng babae hindi niya gusto ang isang lalaki, kabaligtaran? Ang ibig sabihin nun? At ganun nga si Shansai. Sinabi ko bang si Shansai? Bye, ha! Pinagmadali mo ako. Ikaw naman palang late. Dahil kasi dito. Ano ba yan? Sulat galing sa admirer mo? Huwag ka na kasi maraming tanong, tingnan mo na lang. Ano mga to? At saan mo nakuha? Yun nga ang hindi ko alam. Bago ko umalis ng bahay, chinek ko ang mailbox ko at nakita ko mga yan. Sa tingin ko, may nagbigay sa atin ng pagkakataon na ligpitin ang mga basura. Tama ka, sister. It's showtime! Naku, ano ba naman yan? Si Shansai yan ah. Si Shansai ba yan? Oo. Nag-check-in sila sa hotel. Ano yata yung ano? Ay, naku. Kaya kita Pero may tinatago rin pala. Shansai! Lijen, huwag kang pumasok. Umuwi ka na lang. Bakit? Baka pagtripan ka na naman ni Dao Mingzi. Si Dao Mingzi? Bakit niya yun gagawin? Hindi mo pa rin ba alam ang tungkol sa mga pictures sa bulletin board? Pictures? Anong pictures? Oo, tama si Sanjay. Saan galing ang mga yan? Sorry ka na. Kapag nalaman ni Daming, sigurado magot siya. Nalanta na ang mga bulaklak. Lumipas rin ang ating magagandang alaala. Nawala ng saysay ang lahat ng ako'y iwan mo. Bakit kaya ganon? Bakit ako nasasaktan? Kung hindi niya kasi ako niyayang mag-date, hindi naman iisipin ng mga tao na girlfriend niya ako. Kasalanan niya lahat. Pero ayoko namang nakikitang nalulungkot siya. Hindi. Papasok pa rin ako. Pag di ako pumasok bukas, lalabas na akong mali. Papasok ako. Hindi ako magpapaapekto. Chamber ako. Kaya mo yan. Harapin mo silang lahat, Shansai. Nakapagtataka, bakit parang walang gumagawa ng kalokohan sa akin? Walang magawa! Ibalik niyo sa akin
Mga mahihirap lang gumagamit ng scooter. Kaya gagawin ko ang gusto kong gawin. Bakit nyo kailangan gawin niya kay Sansay? Hoy, mukhang bakla! Ibalik mo sa akin yung scooter ko! Shansai, sandali lang! Talaga niyo! Shansai, bitiwan mo na yan! Sabi! Walang mangyayari kahit magpumilit ka! Pabayaan mo na sila! Shansai! Shansai, ano ba? Tara na! Ano ba yung Bitiwan mo na ginagawa nyo? yan! Tigilan nyo na yan! Daming sir, hindi mo ba alam ang balita? Niloloko ka lang ni Shansai. Etong mga picture, hindi mo alam, pinasasakay ka lang niya. Hayaan ang ebidensya, tingnan mo. Tingnan mo kung gaano sila ka-sweet. At nag-check-in sila sa motel. Pati kami naloloko ng babaeng yan. Yan ang babaeng hindi pwedeng pagkatiwalaan. Shanoy, bakit mo ito ginagawa? Wala akong kasalanan sa'yo! Hindi totoo mga pictures na yan! Hindi ka ba talaga nahihiya sa iyong ginagawa? At hindi ako dapat magsisihin. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bayaran ng babaeng yan? Sinungaling ka! Dawmiza! Wala akong pakalam sa iniisip nila hanggat naniniwala ka sa akin! Isa itong malaking pagkakamali! Hindi totoo binibintang nila! Maniwala ka sana sa akin! Sir, huwag ka maniniwala sa kanya. Umaarte lang yan sa ganung maawa ka sa kanya. Tingnan mo ang mga picture na yan. Kita namang niloloko ka niya. Kilala mo ba ang lalaking yan? Kung hindi talaga sila nagpunta sa motel, saan nanggaling ang mga picture na yan? Tingnan mong mabuti. Huwag ka na magpaloko. Para sa kapakanan mo din yan. Shansai, niloko mo ako. Dawmiza! Tanga ka talaga! Naniwala ka sa sinungaling na yan! Tanga ka talaga! Dawmiza! Hoy, tumigil ka na nga dyan. Hindi ka na niya pakikinggan. Kalagan mong scooter kung kaya mo. Mukhang wala ka! Ibalik mo ang scooter ko! Shansai, hintayin mo ako! Ibalik mo sa akin yan! Shansai, huwag mo nang habulin! Shinghe. Ano nangyari? Shinghe. Shansai. Okay ka lang ba? Shansai, paano yan pag nakita ng mama mo ang mga gasgas mo? Pag tinakpan ng buho ko, hindi na mahahalata. Basta huwag ka lang maingay para hindi tayo mahalata ng mama ko. Sandali! Shansai! Ay, Diyos ko! Saan naman ang galing ang mga gasgas na yan, anak? Shansai, ano ba nangyari sa'yo? Hindi kasi kanina. Nakasakay si Shansai sa scooter niya. Bigla na lang may sumulpot na aso. At sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na siya nakapag-brake. Kinabig na lang niya. Gumewang-gewang siya at bumangga sa puno. Bumangga siya sa puno? Opo. Kaya marami siyang gasgas. At ano naman ang nangyari sa puno? Wala naman pong nangyari. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganon. Dahil kapag nagkataon tiyak na pagbabayarin ako na eskwelahan ninyo, wala naman ako ibabayad sa kanila. Shansai, huwag namang sasama ang loob mo. Inaalala din naman kita. Sige na, maupo ka na dyan at gagamutin ko ang mga gasgas mo. Kukunin ko lang ang medicine kit natin. Babalik din agad ako. Kailangan malagyan niya ng gamot para hindi ma-infeksyon yan. Sa susunod kasi, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Biruin mo dahil lang sa aso, yan ang inabot mo. Mas inisip mo ba huwag masaktan yung aso kaysa sa sarili mo? Mukhang hindi naman yata tama yun, di ba? Shansai, kasi naman, kung pwede lang, ingatan mo naman ang sarili mo. Hindi mo ba alam na mukha ang pinaka-importante sa isang babae? Sandali, lagyan natin ng gamot ang mga yan. Lijen, salamat ha. Maaari ba Wala po pakibantayan yan. ito si Shansai para sa akin? Sa'yo lang ako may tiwala. Salamat po. At saka nga pala, Lijen, pagdating naman dito kina Shansai at Master Daomingze, gumawa ng paraan para magkaroon ng pagkakataong magkasarili na at makapagkwentuhan silang dalawa doon sa eskwelahan. Siyempre, para naman si Master Daomingze ay alam mo na, hindi ba? Makakagtanggol laban sa mga mayayamang lalaking nangaasar sa'yo sa eskwelahan nyo. Ano ka ba? Ay, nako. Ang sabi nila, mas maganda raw yung nararamdaman mo ang sakit. O hayan, dahil pag naramdaman mo daw ang sakit, mas mabilis daw ang paggaling ng mga sugat. Kailangan mo maging matapang. Tiisin mo lang. Aray!
Hey! Azi! Hanggang anong oras ba tayo dito? Naiinip na kaming dalawa. Napakarami pang lamok dito. Wala naman chicks. Hindi maganda rito. Hindi magandang lugar na to para uminom. Gawain ng mga broken-hearted dito. Nakaupo sa tabi ng dagat, tinitiis ang kagat ng mga lamok at naglalasing. Nakatingin sa kawalan at wala sa sarili. Yun bang parang baliw? Mas maganda nga sana kung merong background music. Dahil mas maipapakita mo kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Tingnan mo ang mga yun. Lahat yan may mga problema sa pag-ibig. Hay, ang nagagawa talaga ng pag-ibig. Sa tingin ko marami na siyang nainom. Pag nagtuloy-tuloy yun, siguradong malaking gulo ito. Anong gagawin natin? Dalawa lang naman yan. Una, kapag nilasing pa natin siya, tsak malaking gulo. Ang pangalawa nating pwedeng gawin, pukpukin ng bote sa ulo para makatulog. Pwede na yun. Hindi na tayo magtsatsaga rito para lamukin. Sino sa ating pupukpok? Siyempre ikaw, hindi ko yata magagawa sa kabrad natin. Siyempre ako din. Paano kung bigla akong balikan yan bukas? O sige, gawin na lang natin pareho. O ano sa tingin mo? Patas na yun. Sige. Ha? Saan na si Azi?